So ayun nga mga kaagre, kakarating lang ng ng in-order ko sa Shopee na binhi, no. So mag-a-unboxing ako ngayon. Titingnan ko kung maganda ba to yung kung legit ba yung pag-order ko sa sa Shopee ng binhi ng sitaw. So wala pang isang linggo ay dumating na yung order ko, no? So 3 lata yung in-order ko. So magsasample muna ako ng 3 lata ng sitaw, no, pagtatanim. So palagay ko ay kukulangin pa to. So mag-a-unbox muna ako, no. Legit ba talaga tong in-orderan ko na to? So nga mga kaagre, no, 3 lata to eh. Tingnan natin. Mali to. So mali yung pinadala nila na na variety. So yung in-order ko ay full sitaw. So yung dumating dito ay yard long bean. So mali sila eh. Pero hindi na daw mababalik. Subukan natin to. Itong 3 lata na to mga kaagre ay kulang pa to sa pagtataniman ko. So yung laman nito ay nakalagay doon sa pag-order ko ay 300 na buto yung isang lata na to. Pero masobra siguro 300 kasi pinapasobrahan naman nila yan eh. So ito nakalagay 300 seeds. At mag-i-expire sa 2026 pa. So matagal pa bago mag-expire. Hindi ito yung in-order ko na variety. So yung in-order ko full sitaw Negro Star. So yung pinadala nila yard long bean Negro Star. So mali hindi legit yung padala nila ng seedling. Pero kahit pa paano ay may tayo, may tatanim. Subukan lang natin tong 3 lata na to. So yung isa nito mga kaagre ay nasa 160 pesos yung isang lata nito. Ayan. So yung binayaran ko sa delivery ay 530 lahat kasi may shipping fee pa. So ayan, subukan ko to yung project ko na bago na gagawin, no. So nakaraan ay sili, ngayon ay sitaw na naman, no. So dalawa lang muna, sili at saka sitaw. At yung sitaw ko na yung sili ko na na o-orderin ay hindi pa dumating, no.
So nag-order na ako ng ng sili. Tatanim ako ulit ng sili mga kaagre. So ito lang muna yung inuna ko kasi konti na lang ay matatapos na yung pagtataniman ito mga kaagre, no? At dito ko nga itatanim yung sitaw ko na binili mga kaagre, no? Yung seedling na sitaw. So dito ko itatanim. Kunting gagawin na lang at makakapag-umpisa na sa pagtanim mga kaagre, no? So ito na yung yung mga gagawing pamuste. So naka-ready na para sa gagapangan ng sitaw, no? So bago ako magtanim ay lalagyan ko muna ng mga poste para hindi na masagabal yung hindi na magalaw yung tanim sa ilalim pag may mga poste na nakalagay, no? So isusunod ko na lang o ipahuli ko na lang yung trellis na gagapangan nila, no? So poste lang muna yung ilalagay ko. So ayun mga kaagre, at medyo malapad-lapad to, malawak-lawak to mga kaagre hanggang doon sa itaas, pero hindi ko pa nalinisan yon. So bakante pa yon mga kaagre. Unahin ko lang muna dito sa baba, no? So dati namang dating palayan to mga kaagre, kaso madaling matuyo pag pinatubigan nga, no? So hindi maganda yung performance ng palay pag tinaniman. So yung naisip ko ay gagawin ko na lang na taniman ng sitaw hanggang no sa taas. So yung in-order ko siguro na tatlong lata na yon na binhi ay siguro kulang pa to dito mga kaagre. Lapad-lapad kasi ito. So ayun, magsisimula na naman sa bagong project. Experience na naman to mga kaagre. So first time ko itong gagawin. Marami namang bakante, so magtatanim muna, no? Maraming bakante na pagtataniman. At ito lalagyan ko rin ng screen kasi nga maraming manok at makukulit, so baka madamage yung mga bagong sibol na tanim, no, na sitaw. So baka ukayin nila or kakainin nila, so sayang din. So lagyan ko muna ng screen hanggang sa sila ay yung tanim ay makagapang lang, no, at tatanggalin naman